Nananatiling nasa typhoon category ang lakas ng bagyong Jenny. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may pagbabago ba? Sa direksyon nitong bagyong Jenny? Ngapon dun sa ating mga kasambahay, dun pa rin mostly, no, yun yung sinasabi ng pag-asa na track nitong bagyong si Jenny ay sa extreme northern Luzon, posibleng mas makaapekto at sa southern part nitong Taiwan. Ayon sa pag-asa, kanina nga alas 4 ng hapon ito'y namataan ng pag-asa sa layong 330 km dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. Sa ngayon ay nasa 155 km per hour yung taglay nitong lakas ng hangin at bugso na abot sa 190 km per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 10 km kada oras. Ang wind signal number 2 ay nakataas pa rin sa area ng Batanes, samantalang ang wind signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa ibang lugar sa Northern Luzon, particular dyan sa may Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, ang northern at eastern portion ng Isabela, ang Apayao, at signal number 1 din sa may ilang bahagi pa ng Northern Luzon, particular sa may northern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at Ilocos Norte. Ayon sa pag-asa, yung mga lugar na nabanggit niyan ay makakaranas ng mga pagbugso ng hangin, lalo na sa may area ng Batanes na nasilalim ng signal number 2 ay makakaranas po dyan ng masungit na panahon. Samantalang yung ibang lugar sa ating bansa ay apektado pa rin nitong habagat na pinalalakas ng bagyo si Jenny. Kaya asahan natin ang Central Luzon, ang area ng Metro Manila, yung Southern Luzon, yung Mimaropa, Calabarzon ng Bicol area, kasama na yung Western Visayas ay makakaranas po ng mga pagulan dahil sa epekto nitong southwest monsoon o habagat. Sa mga susunod na oras at araw, inaasahan na tatahakin nitong bagyong si Jenny yung direksyon papunta dyan sa may area ng southern part ng Taiwan at pag landfall nito ay posible itong humina at lalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility probably to June by afternoon or gabi ng Thursday, June. Ibig sabihin, gabi ng Thursday, tama ba rin? Gabi ng Thursday, wala na sa Philippine Area of Responsibility itong bagyo? Yes, June. Subalit kahit na ito'y lalabas na ng PER natin, makikita natin yung kanyang pinaka-track, mahahagip pa rin nung kanyang diametro dahil umaabot siya ng 1,000 yung kanyang diametro at mahigit sa 500 kilometro yung kanyang pinaka-radius mula doon sa gitna. Naabot na ngayon, yung bilog na yan, naabot na ngayon yung ilang bahagi ng Northern Luzon, mostly yung Batanes and Cagayan area, Jun. Sa may bandang Central Luzon, Ray, wala namang direktang epekto yung bago, tama, Ray? Wala. Ang posibleng maka-apekto dyan, Jun, yung ating yung habagat at most probably yung western side ng Central Luzon, Zambales and Bataan area, Jun. Kasi kaya ako naman naitanong, Ray, kasi may narinig akong kwento na nag-aani na nga daw yung mga nasa Central Luzon ngayon, Ray. Nakaka-apekto ba ito doon sa, umani ka, bago ka umani, biglang umulan? May epekto ba ito doon sa aanihin mo, Ray? Yes, Jun, dahil pag ang palay, lalo na palay ang iyong tanim, ay talagang pag yan ay basa, ay mura yan kung mabibili. Most probably, mga 15 pesos, 14 pesos per kilo ang presyo niyan dahil yan ay nabasa. Ngayon, kung meron pa tayong maaani, pero kung yan ay dumapa, yun ang delikado yun. Pag yan ay hinangin at dumapa yan, baka below 12 pesos per kilo na yung kanilang makuha dyan. Yung mga sinasabi mong dumapa ng mga palay na yun, Ray, yun ba yung nakikita lang sa mga palengke na kulay yellow? Maaari, Jun, Yes, maaari. Kahit pagpatuyuin mo yan, medyo, baka malumlum yan, medyo may amoy na yan. Yung palay kasi pag medyo hinog na, medyo dapat ang harvest, medyo mabigat ang bunga yan. Kaya konting hangin lang yan, talagang nabubuwal yung mga yan. Kaya ko nga kasi naalala yan kasi merong kakilala, rap-rap ang pangalan. Taga Central Luzon. Umaani na daw sa kanila, Ray. Siguro kalala mo si Rap-Rap, Ray? Ay, oo. Oo. Anong problema nga doon ng mga nag-aani pag umaani na daw doon? Kasi di ba, ang NFA mamimili ng 23 pesos na per kilo ng palay. Tama ba, Ray? 23 pesos per kilo? Dapat yun, Jun, dry. Dry, Oo. Ibig sabihin, ang moisture content noon, o halong konting moisture noon, mga 15% lang. Ibig sabihin, talagang tuyo, ready to mill na yun. Ayun nga, ang parang nagiging problema daw ng mga magsasaka, pag maliit lang yung magsasaka, ibig sabihin, onti lang yung hektarya yung inaanin niya,
mapipilitan silang ibenta yun doon sa mga trader. Hindi sila makakabenta sa NFA. Para, may limit ba yun talaga, Ray, ang NFA sa pagbibili ng palay sa mga magsasaka? Yes, Jun, ang maximum na pag-aari ng isang, as far as I know, 7 hectares yung maximum na pwedeng bilhin sa'yo. Yung ani ng 7 hectares sa isang magsasaka, yun ang pwedeng bilhin ng NFA. Hindi, ay yung mababa doon, pwede. Akala ko minimum. merong minimum lang. Lalo na sa ngayon, wala tayong nakita na minimum dahil ini-intensify nga ng NFA ngayon yung pagbili nila ng palay dahil kailangan nilang dagdagan yung kanilang stock. So, kaya ganito lang kaliit ang volume, talagang sasamantalahin na bilhin nila yung ganyang karaming palay. Oh, parang na fake news yung kaibigan ko si Rap doon buti tinanong kita, Ray. Sige, maraming salamat, Ray Pelayo.